Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin din. Mga kapatid, ang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa mga sinaunang mga tao hanggang sa kapanganakan ni Kristo ay kasaysayan ng pagmamabuting loob ng Diyos at ng Kanyang walang hanggang katapatan. Ang tradisyon ng Jesse Tree o ang puno ni Jesse ay pagninilay sa kwento ng buhay ng mga taong bumuo sa kasaysayan ng pagliligtas. Ito ay may mga kwentong hango sa Biblia kung paanong sila ay ginabayan ng Diyos sa harap ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Winika ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jesse at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ito ay pangako ng magagandang bagay na darating sa kabila ng kahinaan at pagkukulang ng mga tao. Ang Diyos Ama ay isinugo ang kanyang anak upang lahat ay maligtas. Ang mga simbolo na ilalagay sa punong ito ay matitingkad na tanda ng kagandahang loob ng Diyos, ng kanyang pagpapatawad at ng lagi niyang pagsubaybay. Bilang bahagi ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, ating balikan ang mga kwento sa banal na kasulatan upang tayo ay magabayan sa ating pagtanggap kay Kristo sa darating na Kapaskuhan. Ang 12 araw, si San Juan Bautista. Pakinggan natin ang pagsisimula ng pangangaral ni Juan Bautista sa ilang. Siya ang tinig na tumatawag sa lahat na maghanda para sa pagdating ng Panginoon. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan, na nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan, at magpabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandalyas, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na maging kanyang alipin. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, si San Juan Bautista ay isinugo mo upang ihanda ang bayang Israel. Magsugo ka pa sa amin ng iyong mga hinirang upang kami ay maihanda ng lubos sa pagdating ng Panginoon bawat araw. Gawin mo kaming handa lagi
sa pamamagitan ng pagtalikod sa aming mga kasalanan at pag-alala namin sa tubig ng binyag na nagkakaloob sa amin ng Espiritu Santo at ng karangalan na maging iyong anak at kapatid ng Panginoong Diyos. Ang panalok ng tubig sa pagbibinyag ay tanda ng pagbuhos ng iyong kagandahang loob sa amin nang ibinigay mo sa amin si Jesus bilang aming Mesiyas at manunubos. Siya ang naghugas at nagtanggal ng aming mga kasalanan, kaya't kami ay naging karapat-dapat na tumawag sa iyo, aming Ama. Salamat, Panginoon, sa biyayang iyong kaloob at kay Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Halina, Jesus, at kami ay mula sa kasalanan, iyong iligtas. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman.
Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na sa Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat.
Tayo po ay nasa ikalimang araw ng atin pong pagnonobena o ng ating pong siyam na araw na paghahanda para sa kapistahan ng kapanganakan ng ating pong Jesus Nazareno. Lagi nating naririnig, lagi namin sinasabi, mahalaga po ang pagdalo sa misa dahil dito ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makipag-usap sa Diyos. Pero ang importante, yung tayo po ay marunong makinig sa Diyos. Kadalasan, ang gusto natin, ang Diyos ang makinig sa gusto natin. Naiiwan na doon. Nawawala na yung panahon na dapat tayo naman ang makinig sa Diyos. Kasi pag umihiling ka, dahil ito ay bahagi ng plano mo, gusto mong mag-abroad, gusto mong makapasa sa kung anumang exam, gusto mong makapag-asawa, gusto mong yumaman, gusto mong tumama sa loto, yun yung mga, Lord, ito yung gusto ko, ito yung plano ko. And then, nag-shutdown ka na. Hindi mo na nahintay kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. Minsan na-associate natin, uy, salamat kasi ito yung binigay ng Diyos ito, kaya biyaya ng Diyos ito. Lagi tayo nandoon. Kaya pag hindi mo naman nakuha, hindi ako pinakinggan ng Diyos. Hindi ako mahal ng Diyos. So importante na maglaan din tayo ng panahon na alamin ito po ba ang plano ng Diyos. O kaya naman, maging bukas tayo sa kung ano ang plano ng Diyos para sa iyo. Malinaw, minsan kala natin, malinaw sa atin kung ano ang gusto natin sa buhay. Di ba? Pero pag nakuha mo naman, biglang, magbabago. Iba na naman. Yan. Sa Ebanghelyo natin, ito yung halimbawa na ibinibigay sa atin na nawa sa tulong ni Maria, matutuhan natin ang maging bukas sa kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. Naintindihan po ba? Sa ngayon, iba ang gusto mo. Hindi ko alam kung yan ang gusto ng Diyos sa iyo. Malalaman mo din yan. Maging bukas ka lang. Pag sinabing bukas ka, sa kilos ng Diyos ay yung kahit hindi mo nakuha, yung hinihiling mo nang magpunta ka ng simbahan, okay lang. At susuungin mo din, papasukin mo din kung ano ang ibinigay ng Diyos, yun. Dahil lahat ay biyaya ng Diyos. Lahat may biyaya ang Diyos. Matanggap mo man o hindi, ang hinihiling mo, may biyaya dyan. Isa nagdasal tayo, lalo na sa mga naapektuhan po ng bagyong Odette. Hindi lang naman si Odette yung unang nanalasa na bagyo. Marami na, may mga Yolanda pa at kung ano-anong mga undoy. Nagdasal tayo na sana, wag nang matuloy, wag nang bumagyo. Nakita natin yung itsura ng pangyayari. Akala natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Pero tingnan mo ngayon, marami sa mga nakaranas ng bagyo noon, mas asenso na ngayon. Pag pinuntahan mo yung mga lugar, asensado na. Yun nga lang, di ba, Nung maalala niyo po, pumutok ang Pinatubo. Maraming plano ang nag-iba. Maraming tao may kanya-kanyang gusto. Pero lahat yun tinabunan ng lahar.
Pero kala natin talagang bagsak na. O ngayon, hindi pa maubos-ubos yung lahar. Yumayaman pa ang Pampanga. Sa dami ng lupa, na yun pala ay biyaya na ngayon. Hindi nga lang marunong mag-handle ng biyaya kasi nakakalimot tayo madalas. Kapag ibinigay sa atin, nakuha natin ang biyaya, nakakalimot tayong magpakumbaba. Na sa harapan ng Diyos, katulad ni Maria, biro mo biniyayaan, ikaw ay magiging ina ng Diyos. Pero hindi nagpakareyna, hindi nagpaka-primadona, hindi nagpakataas, kundi nanatiling alipin ng Panginoon. Sana po, no? Napakagandang aral na ibinibigay sa atin. Kung sakasakali po medyo nalulungkot ka o kaya down na down ka, kasi nga yung plano mo sa buhay hindi pa nangyayari, hindi mo pa naabot yung goal mo, maging bukas ka lang sa plano ng Diyos. Mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano nating mga tao sa buhay natin. Siguro, pag natanggap mo yan, magkakaroon ng pagsisimula, no, na mas maging malinaw sa iyo, maliwanag sa iyo ang hinaharap. Baka sakaling medyo tumaas na ang iyong moral at makuha mo ng maging masaya ngayong Kapaskuhan. Kahit hindi pa na ipagkakaloob ang kahilingan mo. Pero tandaan mo, may mga bagay na hindi mo hiningi na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ma-appreciate mo sana din yan at maging dahilan para sumaya ka ngayong Pasko. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang tulad ni Maria, matanggap namin ng bukal sa aming puso ang bawat kaloob mo sa aming buhay. Ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makinig nawa ang bawat pinuno ng simbahan, tulad ni Maria, sa iyong salitang nangungusap sa pamamagitan ng pamumuhay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng karagdagang karunungan, katapatan at malasakit ang mga namamahala sa gobyerno. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patatagin at gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga mag-anak na di makakapagsama-sama ngayong Pasko, lalo na ang mga pamilya ng mga migrante. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tularan nawa ng kabataan si Maria na may matibay na pananampalataya sa iyo, O Diyos, kababaang loob at malasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo, Ama, ang mga yumao naming kapatid sa langit, kasama ang mahal na Birheng Maria, mga anghel at lahat ng mga banal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at idiya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,